Hindi tinanggi ni dating Pangulong Duterte na may pabuyang natatanggap ang mga pulis sa drug war ng kanyang dating administrasyon. Pero di raw ito katulad ng nabunyag sa naunang mga pagdinig ng House Quad Committee. Nakasagutan ni Duterte ang ilang kongresista at inambahan pang sasaktan sina dating Senadora Laia de Lima at Antonio Trillanes. May report si Jonathan Andal. Illegal or legal, akin yun. Simula pa lang ng pagdinig ng House Quad Committee, naging mainit na ang diskusyon. Tanong ni Representative Arlene Brosas, tama bang tawaging Davao model ang naging polisiya ng Administrasyong Duterte laban sa droga? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Unang isiniwalat ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma ang tungkol sa Davao model sa kampanya kontra droga, kung saan may alok na pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Inamin ng dating Pangulo, may natatanggap na reward ang mga pulis sa drug war, pero hindi raw ito gaya ng sinabi ni Garma. Alam ng pulis lahat yan. Pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, sabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Tumanggi si Duterte na sagutin kung galing ang pabuya sa confidential funds ng Office of the President. Sa isang punto sabi ni Duterte, sobrang campaign funds ang ginamit niya para sa reward money. Inamin din ni Duterte na pumatay na siya ng tao. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Aywan what? ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa hospital. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. Kinumpirma rin ni Duterte ang tungkol sa pagtatanim ng ebidensya sa mga drug suspect. Totoo yan. So nagpa-plan po talaga kayo ng evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor and as the leader of the law enforcement agency in the city. Iniutos din daw ni Duterte ang pagpatay sa mga manufacturer at distributor ng droga, pero hindi raw sa mga drug addict. Nang tanungin sa pagkakasangkot ng dati niyang economic advisor na si Michael Yang sa droga, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan drogista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Mayor, presidente. It seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. pagsapit ng gabi, lalong uminit ang diskusyon. May puntong inambahan pa ni Duterte, si dating Senador Laila de Lima. He's lying when he said that he does not know Laila de Lima. Iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay ng source buhok. person. So, the next to interpolate. Sa sampling, Uminit din ang ulo ni Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes nang ungkatin ang plunder case na inihain niya kay Duterte noong 2016. Nung una, si Duterte mismo nagsabing pipirma siya ng waiver para masilip ang kanyang bank account. kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. I will sign it, the document, tomorrow. Pero nang hamunin siya ni Trillanes na mag-draft at pumirma ng bank secrecy waiver ngayong araw, Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you no. Sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended.
sabi Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.